So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan po natin kabola. Ito nga pong game 1 ng ating finals between TNT at saka Ginebra. And then discuss din natin, no? May lumabas na po na report regarding sa offer po ng San Miguel Corporation kay Troy Rosario. At of course, update kay Chito Victorero. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription mo. Ito, dito muna tayo sa comments po ng mga fans. Sabi ni Mark Anthony Martinez, bakit di ba kaya depensahan si RHJ ng Ginebra? Ganito kasi yan, kabola, no? Ang beauty sa isang elite defensive team, alam mo, is that regardless kasi yan kung mabantayan sa RHJ. Kasi kung mabantayan naman po si RHJ, TNT, knowing that they are elite team, kabola, it will be a low-scoring game. Kumbaga, kahit pa babantayan si RHJ ng depensa ng Ginebra, at the end of the day, they are also not that reliant for him to explode, kabola. And that's the beauty now the way TNT is playing. Anthony Lucky alone, go TNT. Dami din mga fans ng TNT pa, no? Malyari Mascareñas, special out naman idol. Malyari Mascareñas, thank you so much. Real naman sinasabi ko sa iyo, SMB trying to get Troy and all others new acquisition. At new coach at new assistant coach, let's wait for that. And then more fans by TNT, Superman 2.0, TNT Tropa. Then Claude Hermosa, sabi niya dito, TNT. Pag-usapan natin, game 1 between TNT at Ginebra. It was a good game to watch, kabola. It was the defense of TNT na namayani, kabola. Na depensa nila ng maayos itong Ginebra. It was a masterclass. Watch it. Sa mga gustong maka-appreciate mo ng defense, watch the defense of TNT. Kung gaano po ka-fundamental sila, especially in the first quarter. And then po dun sa last quarter, kabola na part. Dun yung ma-appreciate yung defense nila. It was fundamental, kabola, kung paano dumepensa po. Unfortunately po, Ginebra din talagang nag-below average yung shooting nila from behind the arc, no? Kaya medyo malayo. Kabola. So, medyo minalas din sila from behind the arc. So, malaking pagbabago niyan agad in the next game. Kasi of course, malamang hindi naman sila back-to-back game na ganun po kamalas from behind the arc. Kabola. And one thing, parang nakikita na natin ng konti yung father time against Justin Brownlee. Pero pala, hindi rin ako magugulat. Kung napansin ko kasi parang wala masyadong naging adjustment si Coach Tim Cone dito sa game. Hindi rin talaga ako magugulat kung this is actually a poison win. Alam niyo si Coach Tim Cone sa mga, of course, nakailang championship na siya, napapansin ko na yan. Although hindi niya, of course, sinasabi yan. Kapag kinakausap siya, kung natatalo siya, of course, never niya aaminin that he is providing poison win or poison losses po, kabola. In terms of mga sigil-sigil. Pero napapansin ko na yan, na minsan nagbibigay siya, kabola, na ganyang klase ng panalo to lure yung kanilang opponent into confidence or something. Now, Coach Chito Victorero, ang daming fans na Magnolia clamoring for him to be replaced. Pero according to Sir Homer Saison ng Spin.ph, mukhang malabo yan. And it seems like the reason is, of course, his connection with the team owner, Ramon S. Ang, and of course, yung kanya rin pong connection kay Al Francis Chua. Which is, mapapaisip ka na lang, paano kaya niya na-explain yung sarili niya, no? Na medyo back-to-back na, hindi sila nakapasok ng finals, ang tagal na nung last championship nila, di ba? Paano niya na-explain, kumbaga, na hindi muna siya matatanggal, di ba, kabola? Or malamang, baka ang sinasabi niya talaga dito, sa palagay ko lang, San Miguel kasi yan, sa Ginebra, tignan mo naman, paano kami magja-champion, yung dalawang kapatid ko, ang siba nilang kumuha ng malalakas na player. Kaya ganyan din na rasunan po nitong si Coach Chito Victorero, bola, no? Kumbaga ginagamit niya yung dalawang kupunan na yun, ng sister teams niya, para masabi na, tagal bigyan niyo pa ako ng time dito, hindi ko naman kasalanan parang ganun kaya. Speaking of, Troy Rosario, bola, according to the report, or rumor po by Snowbad, San Miguel, and saka itong Ginebra po, ang pagpipilian na pwede ni Troy, and the offer is 1.2 million. That 1.2 million is of course higher than the rumored offer po ng conversion na sa 950, kabola, and then lower pa daw yung offer po ng TNT. So with that, kabola, kung financial lang po yung isipin ni Troy Rosario, of course, Ginebra or San Miguel na po yung pipiliin niya. Matatanong na lang niya siguro sa sarili niya, kabola, gano'n siya ka-confident na hindi siya magiging Jerome Teng 2.0 o Vic Manuel 2.0, kabola. Na napunta na sa kanila, kabola, is hindi na masyadong nagamit. Or kaya John Pinto 2.0, kabola. Diba? Si Pinto, gamit na gamit siya nun sa Meralco. Nung pumunta, pinili Ginebra, wala na, bangkong-bangko na, kabola. Although sumikat siya, diba? Naging all-star niya kahit di naglalaro, diba?
Dahil sa mga Ginebra fans, ang gagaling, di ba kabady? So overall, yan yung mga pag-iisipan po ni Troy Rosario. And of course, we are very open, we are very public that we want him to sign with Converge for the sake of the parity of the league. Kung babalo sa mo, saan kaya pupunta po si Troy? Comment na po sa baba.